Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po syempre sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, sa mga anghel, arkanghel, sa mga ascended masters or bathala sa langit, sa universe, mga ancestors, sa baba, spirit guides ninyo, elementals, and syempre sa mga animal spirits. Bago po ang lahat, syempre po, lagi po tayo muna magpapasalamat sa ating po mga subscribers na patuloy po na nandiyan dyan sa atin dito, no? And sa mga new subscribers, maraming salamat po. And nakalimutan ko na naman ilabas yung yung mga oils and mga medallions. Anyway, syempre nais ko po magpasalamat din po, no, sa mga nagwo-walk-in po ngayon. Maraming salamat po. Kahit po malalayo at napakainit. Kalaban po talaga dito is init. Maraming salamat po sa tiwala na pinag-call-up nyo sa akin. At syempre po, ako po ay talagang lubos pong nananalangin na kayo po magkaroon po ng tuloy-tuloy na kagalingan. Ang nais ko lang po, kung ano po yung mga ibinilin ko sa inyo bago po kayo umalis dito, is sundin po ninyo. At para din naman po sa inyo. And happy po ako ng bonggang-bongga. Doon po sa mga nagpupunta rito na nagpapagamot po na since parang nung bago pa lang po akong nagre-reading, is nandiyan na po sila na nakasubaybay sa akin. Yung nga lang po, sa tagal din po, ngayon lang din po sila nagkaroon ng time. Kasi nga daw po, marami daw pong harang, marami pong dahilan, marami pong ganito na parang ayaw sila po papuntahin dito sa akin. So now, this is God's will na sila po ay makapunta ngayon dito sa lugar ko, mag-walk-in, no, para po makapagpagamot. Ito naman pong mga ito is NCR pa lang naman po, no. Hindi naman, wala pa naman. Meron man pong dumadating na from other countries, is yun po yung mga pauwi na. So they'll make sure naman po na talagang makadaan po sa akin para po makapagpagamot. Kaya po ako po yung talagang patuloy po talaga po yung pasasalamat ko sa inyo is napakataas. At yung tiwala po na pinagkakalob nyo sa akin is sobra. Maraming salamat po. Kaya po ako po lagi ko na lang po talagang panalangin lahat po, no, kahit hindi dito po yun sa YouTube na nag-healing session po ako dito, is yung mga kahilingan nyo po na kagalingan, is inaakyat ko po lahat yan sa Diyos Ama. Nang sa ganun po, makakilos po tayo ng bago, ng magaan, ng walang problema, walang hinaing, walang masakit, ganito, ganyan, na hindi po kayo makakilos. Ang hirap po niyan. Kasi dinanas ko rin po yan noon na talagang kahit anong sipag ko, kahit po anong porsigido ko na gawin ng isang bagay, pero kung may nananakit po sa mga katawan natin, kulang po tayo sa tulong, dala po ng mga spiritual attacks na yan, hindi rin po natin maisasagawa, no? So ang prayers po is the best, no, na shield, no? And isa po sa talagang nakakapagpagaling po sa atin. Okay, so sa mga makaka-resonate po dito sa reading natin ngayon, and hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please click the subscribe button, paki-like and share na rin po, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. Okay? And teka muna, magsisearch po tayo ngayon kasi sa napansin ko po, parang alam niyo po yung kapaligiran is full of negative energy. Ang dami ko pong bali-balita, even yung mga hindi naman spiritual po, no, pero still connected po yan sa spiritual, yung mga nangyayaring sunog, nangyayaring banggaan, aksidente, namatayan, yung mga ganun po. So sasamahan ko po muna ng sage ngayon para po mas sage, and actually purpose lang siya kasi mausok naman po to, para lang po ma-cleanse yung lahat, no? Mausok po yan. So, kailangan gusto ko lang po kayo i-cleanse. And ito po is, ang tagal po nito nakalagay sa altar ko. So, ito po is best for purifying and cleansing din po to. Para po tipid, no? Mahal po ang sage, mga ka-angel. Maharlika ang sage. No? So, tipid-tipid po tayo. Padaanan ko lang po yung mga crystals ko.
And syempre, ang aking mga cards. Inerts. Okay. So, meron pa akong isa. Bibili lang ako ng Chani. Ang hirap anuhin. Ang hirap niyang i-burn. I'm not sure, battery siya i-burn. Yun nga lang. Tapos, tinan nyo, ang bilis umusok. Napakalakas ang usok niyan. Isa lang. And, actually, mas mausok po to kaysa sa Palo Santo. Ang Palo Santo po kasi is mabilis maubos. Tsaka mabango po to. For sure, sa mga po dyan, yung malalakas po ang pang-amoy. For me, this is, I love this. Love ko rin tong amoy nito. Promise. Ang bango niya, promise. Okay, so sa Palo Santo naman tayo. Para lang po alam niyo po yun, maging malakas po, no, yung energy natin ngayon. And may nagbigay po sa akin yan, di ba? Nabanggit ko po sa inyo. Pero mas parang doble nito ang haba. So, ito po is bubutil-butilin ko to or tsatsani-tsaniin ko to para hindi na ako, sasalag na lang. Bibili na akong tsani. Promise. Okay, and also, no, sa mga baguhan po dito, sa mga baguhan, nais ko pong sabihin sa inyo na ito po ay, itong YouTube channel na ito is magsisilbi pong gabay po to sa lahat para po, alam niyo po yun sa mga tipo nakakaranas sa ng mga nakakakita ng hindi nakikita ng iba, nakakaramdam, nakakaamoy, nakakarinig ng mga bulong-bulong, mga ganyan. So, ito po is para sa inyo to. Especially po sa may mga lahi po ng mga healers, no? So, this is for you. Yan, natanggal na yung tali, oh. So, mas mapapadalas po tayong gumamit ng sage ngayon, actually. Wait lang po ha, bubuhol ko lang. Kasi gusto ko kat maaari habang ay, andito pala yung sage na binigay sa akin ni Madam ng aking client from US. Papakita ko sa inyo mga binigay niya. Okay, so magagamit naman natin yan. Ito, look, diba? Laki-laki niya. So, siguro mga pang isang taon ko rin to. Hindi naman. Yan, tapos meron din siyang Palo Santo na nasa cone, naka-cone. And may Palo Santo rin. Ito is white sage din to. Pero black nga lang siya yung color. Pero it's a white sage na yung amoy. Yun yung nasa box niya. So, pagka gagamitin din natin yan. So, talagang yan is pang-banish, no? Talaga ng mga negative energies. Actually, talagang yan is ginagamit din sa mga ceremonials yan. Yung sage, no? So, hindi lang po Palo Santo, hindi lang po incense at kamangyan ang ginagamit. Actually, nasa sa inyo po yan. Minsan po, lavender. Basta po naman may smoke, no? Pero, ito po ito is talagang kilala po to sa yung holiness na meron sa mga yan. Okay? So, again, sa mga makaka-resonate dito sa reading na to at gusto pong magpa-book or gusto po ng clarification or confirmation, well, lang po kayo. PM, chat lang po kayo, okay? Okay, so let us pray. Wala naman siguro akong nakalimutang ibilin, no? Sa ngalan ng Diyos sa Diyos Amang sa langit, mahal na Hesus Kristo, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, mga bathala sa langit, ako po ay naririto muli. Humingi po sa inyo ng basbas at proteksyon sa oras na ito, sa pagbabasa po ng mga cards ko na ito para po ako po ay magbigay ng kasagutan sa mga katanungan po ng aking mga tagapanood at tagapakinig. Naway kami po inyong bigyan lagi ng kaligtasan, ilayo po sa mga kapahamakan, disgrasya sa kuna, at anong po klase ng karamdaman at tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat po na may karamdaman, lalong-lalo na po ang may mga sakit sa espiritual. Kami rin po, ako po nanalangin din po, kami po inyong ilayo, iligtas, iiwas sa anumang kalamidad o kapahamakan na rin po. Maraming salamat po. Amen. Okay. Wait lang po, ayusin ko lang po yung candle. Ayan. Kasi, gumagawa siya ng hole. So, hindi siya ayaw niya umiyak.
Alam niyo yung tipong iniiwasan niyo yung mga dasal ko sa aking kandila. Ay, sa akin, yes. Kailangan kasi nilang daanan yan para sila ay malusaw, pero ayaw nila. So, may gagawin tayo. 'Di ba? Para siya ay lumabas. At daanan niya po yung mga dasal na nilagay ko sa kandilang ito. Okay? Ayan. Divines. Yan po yung maya-maya, ihihina na naman ang apoy niyan. Kasi nga po hindi siya nakakadaloy. Hindi po siya nakakaiyak. Ayaw po nilang umiyak. So, syempre, paiiyakin natin yan. Ano lang po yun. Diba? Para malakas po yung apoy. Okay. So, let's start. Kuha po muna tayo ng message dito sa tarot. No? Then, the rest are all oracle cards na. Pero kuha po tayo ng message sa mga archangels. Kasi po, ang nakita ko po kanina is, meron po talaga nagtutunggali. Peng, peng, peng. Hindi, peng, peng pala. Yan yung sa sword, no? So, meron pong nakakapa pa itong mga ito. Sa vision ko po yan, ano? Kasi po kanina nagdasal po ako. Sobra pong antok ko talaga kasi po ang aga po ng mga pumupunta mga pasyente. Ang alam niyo naman po ang tulog ko, umaga din po. So parang ang nangyayari po sa mga sunod-sunod na araw po is nakakaidlip lang po ako. Then alam niyo po yung sa hapon or sa tanghali, ang hirap na pong kumuha ng tulog. Kasi po mabibitin lang din po ulit. Kasi nga po alas 3, nagdadasal na po ako. So talaga pong pag-upo ko, kalahati no, ng pagdarasal ko is talaga pong hinihila na po ako ng antok. So parang kailangan siguro mga alas 6 tulog na ako, ganun. Kasi nga po ang dating po ng mga pasyente ko is 8. Kanina katulad kayo na 8, kahapon anong oras ba yun? 8 din. Then ang tulog ko is alas 7 ng umaga. O kaya maaga ng tulog ko is alas 5 ng madaling araw. So konting-konti lang po talaga ang tulog ko. So, ayun. Pero, kailangan po, kailangan po natin magpalakas. Kaya po yun po yung lagi kong panalangin sa Panginoon, kay Ama, na kaya ko naman po, no? Kaya ko naman po yung mission, kaya ko naman po yung tao na gamutin, yung mga dumadating po. Ang akin lang po is bigyan po ako ng kalakasan. At yun lang din po ang hihilingin ko para sa inyo po, no, na mga nagpapagamot din po, nagpapareading, ipanalangin nyo na lang din po, no? Dagdag na po yun, nabigyan po ako ng kalakasan. Para mas marami po ako matulungan. Okay. Okay, so let's see. Ano bang ibig sabihin nun? Ano bang ang pinaglalaban? Bakit ganito? Meron na rin ako sagupaan na nakikita sa vision ko kanina. Actually, left and right. Yung isa dito, halos sinipat ko pa kung paano sila nag-iispadahan. No? At ano po to ha? Parang mga king. Kasi, mga ganon, o prinsipe. Kasi nakita ko na kami mga kapa talaga sila. Kasi nakikita ko nagliliparan yung kapa nila habang nagtatalunan sila, habang nagsasaksakan, mga tipong ganon. Kasi talaga nakakita ko ng sword. Okay? So, yun yung nakikita ko mga fights sila pag ganon-ganon sila. So, dito naman sa harapan ko, pala hindi pala fights yun, kundi a white spirit yung nakita ko dito. So, nawala din naman agad yun. So, yun po, no? So, yun po yung alamin natin kung ano po yung ano po bang mga ibig sabihin nun. And sa sacred place po siya nangyayari, na parang merong gustong sumabotahe. Kasi sa altar ko po siya nakita eh. Kasi nandun po ako sa altar ko na mamahinga kanina. So, konting ano lang po tayo, no, kwento. So, andun po ako sa altar ko kanina, namamahinga po ako. Doon po sa may electric chair po ako na tinatawag kasi doon ko po hinahatulan po yung mga sumasapi sa mga pasyente ko. So, doon po ako nakaupo. Talagang ako nang magpahinga. So, nagpaipikit po ako. So, doon, maya-maya, ito na sila. Pumapasok na po sila yung vision ko. Yun nga po yung nakita ko. So, aalamin po natin, no, kung bakit sa dami ng place dito sa bahay ko, bakit doon pa sa tapat ni Panginoong Nazareno, or ni Lolo Uwing, na dito po sa amin yon, yung santo po namin, parang si Panginoong Nazareno. Nakahiga po kasi yun. Kasi si Nazareno po, di ba, is more on, kilala siya na may pasan-pasan pong krus. Ito pong isa, si Lolo Uwing po, si Jesus Christ din po siya, pero siya po yung nakahiga.
nasunog din po yun, yung ganun. So, doon po sila sa tapat nun, nagganon. So, aalamin po natin kung ano pong ibig sabihin na bakit doon. Pero natalo naman siya, syempre. Hindi naman papadaig ang aking anghel or ang aking king, no? Okay, so we have the Page of Pentacles. Page of Pentacles, Justice. Yes, I saw Justice. And the Hierophant. Ganda. Ang ganda-ganda, ang ganda-ganda ng reading mo. Ang ganda, I love this. So, ibig sabihin dito sa Page of Pentacles, no? Kailangan mo lang talagang mag-focus. Focus, 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 focus. Okay? Sa case ko po kasi, no, bakit parang, ando naman po ako sa focus. Yun nga lang po talagang, hindi ko naman pwede i-give up tong reading. Kaya po, pansin nyo, talaga pong, minsan po talagang wala akong reading sa isang araw. Na dati po na ibibigay ko sa inyo yan ng twice a day. Now, is hindi ko po maibigay, kasi nga po, andun po ako lagi ngayon sa gamutan. Dahil po sa mga pasyente. And now, is sa inyo naman po, ang kailangan nyo po, is to reach your goal talaga, no? And para maging successful ko po talaga sa isang ginagawa mo. Ang kailangan, hindi lang po hindi lang po focus ang kailangan. Siyempre yung love, dedication, determination, yun, kailangan po yun. Para po maging successful ka. Yung baga, great success po ang makukuha nyo pagka ganun. So pagka ganun po, nakakagawa po tayo ng kabutihan sa mga karamihan sa maraming tao. Ang susunod po nun is yun syempre, hindi naman tayo pababayaan ni God, hindi niya ibigay din yung mga needs po natin, mas tawag doon, mas higit pa sa inaakala natin. Diba? Kasi minsan po, pagka nandiyan na po yung mga clients ko, andyan na po yung mga pasyente ko, minsan yung mga gusto ko po sa buhay, hindi ko na po naiisip Parang ang iniisip ko na lang po, mapagaling ko tong taon to, mapakalam ko to, yung hindi na umiyak to, bigyan ko ng solusyon tong ganito, ganito, ganyan, ganito, ganon. Ganon po, kabirit kanan. Kasi papasok po ako dito sa salas ko para po dito sa taro. Lalabas po ako to sa may terrace ko kasi po doon ang gamutan ko. So, still, pero kailangan nyo rin po syempre magbigay ng, balance, no? Time management na rin at the same time. Kasi po, hindi po kayo makakapag-focus sa mga ginagawa ninyo kung halimbawa pong aligaga po kayo. Lack of sleep, hindi nakakakain, hindi nakakainom, hindi nakakawiwi. Alam niyo po yun, yung mga ganun. Kasi pagka minsan, danas ko rin po kasi yan. No, to the point na talaga pong, to be honest with you, no, pasintabi na lang po. Ako po, bago po ako mag-CR, talaga, especially sa ihi, no, is talaga pong kailangan namimilipit po muna ako. Yung ihing-ihi na bago ko po pumunta ng banyo. Talaga po nakakapagpigil ako ng ihi. Kaya po mapapansin nyo halos lahat po ng mga manggagamot, halos po may sakit kidney. Pero knock on wood, wag naman po, no? Okay. So, yun po. So, there's a lot of opportunities sa darating sa inyo. Kasi yung eagerness talaga is nandito. Actually, curiosity na rin at the same time. Kasi bakit parang ang dami mong questions na ngayon gusto mong ma-discover. Pero andito naman yung talagang kailangan po natin humingi ng guidance sa mga guides natin. Especially po doon sa mga healers and tarot readers na nagre-reading na rin po ng spiritual. Kasi po napansin ko po yan, napansin ko po na sa mga captions lang po, no, nakita ko po na marami na rin pong naglabasan ng mga spiritual na ang mga topics nila. So, ang kailangan po dyan talaga is more on focus, na more on dito po galing sa puso po yung pagre-reading. And yun po ang kailangan. And loyalty also ng nastandi dito. And dito syempre, pagka nakafocus ka, marami papasok. Yung alam niyo po yun, yung parang pupunta pa kayo sa isang place na walang manggagambala sa inyo. Wala kang naririnig na boses. Kasi po kung meron po naririnig na sounds, merong murmuring dyan, merong gossips dyan, merong tumutunog, may nagpakpokpok, may mga ganon, magdi-distract po kayo eh. So, if meron kayong halimbawa isang bagay na gusto nyo pong gawin at gusto nyo pong maging successful yan, make sure po nandun kayo sa lugar na tahimik na talagang especially po to sa healer, na ang makakausap nyo lang po is yung mga guides ninyo.
Kailangan, or meditation. Meditation is kailangan niyo po ng quiet place or solemn na place. Okay, and now, isa dito po si Justice card. Okay, so nandito na po si Justice card. So, ang kailangan po talaga sa Justice, no? Since nandito po, isi-serve na po sa inyo yung Justice. So, ang kailangan nyo po talaga is use your intuition, no? To set your moral compass. So, there's yung truth, the clarity, no? Is na andyan na. Kung, baga, malalaman at malalaman mo na this time kung ano yung naging cause, no? Kasi naandyan yung masyado ka talaga naapektuhan sa mga nangyari. So, yung cause and effect is nandyan. So, this is a confirmation na parang malalaman mo na yung mga behind the scenes. Ibubuko, i-reveal, nasa iyo ngayon. So, wait for it. And for sure, for some of you is nalalaman na po to. So, malalaman nyo rin kung sino talaga ang may kasalanan sa mga nangyari sa buhay nyo. Okay? And now is we have the Hierophant. So, dito sa the Hierophant naman is just parang kasi the Hierophant for me is yung pinakamataas, no? Which is si God, no? The creator of heaven and earth. The Almighty God, no? Siya po to. For me, for me po. So, dito is, dahil nga po dito sa, meron ka ng, naisagawa mo ng tama, yung task mo, yung mission mo. Actually, kung ano po si God, ano po si Jesus Christ before, yun din po ang papel nyo dito. Yun din po ang purpose bakit po kayo nandito sa lupa. To teach everyone yung mga about yung mga divine wisdom, no? And yung kindness, and also parang ituwid yung mga traditions na nababaluktot na po ngayon. Ang dami po nangyayari ngayon, my goodness. Alam niyo po yung generation ng mga kabataan ngayon, talagang grabe. As in, alam niyo po yung ang gulo po. Kahit po may guidance na po ng magulang, pero pag nakalabas na po sila ng bahay, iba po eh. Kung po pwede lang po gawin na lang anong tawag to? Kung meron pong home, work from home, no, sana ay hari nawa, no, magkaroon na rin ng school from home or studies, no. Dito na mag-aral sa bahay na lang. Pero hindi po kasi kailangan yun. Para ka na rin pong nagmonghi nun, or para ka na rin parang bilibid type na ang dating. Pero you are here to naman. Parang alam mo yon, magturo or parang magbigay ng mga advices sa maraming tao. Medyo malalim po yung natin, reading ngayon, yun yung pinararating ng vision ko kanina, na kumbaga, hindi ka po pwedeng pigilan itong itim na to, no? Na andyan yung mga angel warriors mo, na andyan yung mga spirit guides mo, na hindi nila i-allow na sirain. Siguro nando sila sa altar ko dahil gusto nilang wasakin, gusto nilang kunin yung mga kakayanan nun, or mga nilagay ko mga dasal doon, mga tipong ganun. So, nandun sila to sabotage, no, yung place ko na yun. But, syempre, hindi po papayag itong mga ito na sirain po ang lahat ng pinaghirapan ko, na binuhay ko. Yun po yun. So, now is andito ngayon yung malalaman ninyo kung ano na ang kaganapan talaga sa inyo ngayon at kung sino yung gumagawa sa inyo. Okay? Anything else? In reverse, see Three of Cups. And in reverse din, see Nine of Cups. Nine of Wands. Okay, so okay, so for some of you, parang nakaka-experience ng parang nagkakaroon kayo ng parang pakiramdam ninyo talunan, mga tipong ganun. Pakiramdam nyo parang nare-reject kayo. Pakiramdam nyo parang wala kayong silbi. Mga tipong ganun. Na parang kahit anong sipag or pukpok ang ginagawa ninyo is parang walang outcome. Ganun. Pero for some of you is parang dito naman yung super happy. Super happy. Yung masyado kayong overwhelmed sa mga nangyayari sa inyo. But hindi lahat. Hindi lahat.
And dahil dyan, kumbaga dito sa mga rejections at mga betrayals na nangyayari sa inyo, for some of you, meron pa rin mga betrayals or meron talaga mga nakakaharap kayong tao na sa tingin ninyo, tipong kayo is parang kaharap nyo, ang gaganda niya, the way, no, the way, how can, parang, ang hirap nilang, minsan, parang ang hirap nilang paniwalaan. Ay, hindi, parang kasi nakikita ko dito, no, is ganito, nagkakakwentuhan kayo, nagsasabi siya ng saloobin niya, pero you know, na, if this person na nakaharap mo, na nagsasalita sa harap mo, is saying the truth, or parang yung iba dito is parang, alam nyo yun, maibuka na lang ang bibig, may maikwento na lang, pero ang totoo, kahit sarili niya, niloloko niya na rin. So, ito mga titles, very defensive. Very defensive, and now, is they are now embracing some disasters in life and some delays sa mga buhay-buhay nila. Actually, masyadong frustrated ngayon tong person na to. And maybe kilala nyo to. Maybe mga kilala nyo rin to. For sure kilala nyo to. Wow, bakit puro reverse? Okay, so we have another reverse. Five of Swords in reverse. So, dito sa Five of Swords in reverse, is nandito naman yung, yes. For some of you, siningnan yung mga strength ninyo, power ninyo, tinest talaga. No? Tinest talaga kung andito yung talagang approachable ba talaga kayo, kalmado ba talaga kayo, no? Patas ba kayo lumaban, ganyan. Kaya nyo bang balansehin ang lahat, no? But unfortunately hindi, no? So for some of you is ganun na nangyayari. So maybe this person is this person, no, kung hindi man ikaw to, or maybe yung person mo to ang nagsasuffer ngayon, na kumbaga andito yung tinest, no, yung kakayanan niya or kapangyarihan niya na meron siya, na pinagawa ng Diyos Ama, kung talaga pang siya ay karapat-dapat, no? For some of you, no, for some of you or for some of your persons, ganito, kayo na po mag-adjust kung kayo po, kung makaka-resonate po kayo or nakaka-resonate kayo para sa friend niyo. Okay? Kasi may maiisip kayo po niyan, may papasok po sa inyo kung kanino po ang reading na to. Ayan, dami. Siyempre, ayoko na madami. Okay, so we have the Five of Wands, no? So, this is, sa Five of Wands talaga, no? Yun nga sinasabi ko, dahil nagkaroon siya ng test, nagkaroon ng some, talagang matinding pagsubok, struggles. Now, isa dito ngayon yung, eto ang hilig niya, makipag-away, mainitin ng ulo, mga tipong ganon. Parang there's a lot of tensions na nangyayari between you, no, and your person. And also parang andito rin siya na nakikipag-compete, no, hindi man sa'yo, maybe sa ibang tao, nakikipag-compete siya na parang ayaw niyang pumayag na maangatan siya. Yung mga tipong gano'n. Okay? Kumbaga ito tao to dapat pag-aralan niya yung sarili niya, natanggapin niya kung hanggang saan lang siya. Ngayon, kung talagang andito yung gusto niyang marating, yung mga nararating na tao na sa paligid niya na umaangat sa buhay, nagiging malakas, especially sa pagiging healer, no, kailangan syempre yung devotion is talagang dire-diretso. And again, yung sincerity is full of love, lahat. Kasi again, ang pagpasok po sa spiritual is a very, very, as in talagang super big responsibility po na kailangan po natin gawin. No, hindi po ito po pwedeng papatay-patay ka dito. Kailangan po dito buong loob, may tapang ka, kung hindi man, kasi po meron naman po mga cases talaga, no, na karamihan, no, marami po akong kakilala na pumasok po sa spiritual, pero hindi pa naman po ito mga nanggagamot actually. Or maybe naghihilot pa lang, ganyan. Napapanaginipan nila yung sarili nila. Meron silang tapang pagdating sa panaginip, sa visions, but personally, medyo may nervous pa or may kapa pa. Pero yung iba po yun, no? Pero marami po ako nakausap ng mga ganun cases.
So, again, sa mga gusto po talaga pumasok sa spiritual, make sure po na talagang kayo is ready, no? And trust God, no? And now we have this Queen of Swords in reverse. So very critical lang nangyayari ngayon dito sa person mo or dito sa taong binigyan ng test, no, or ng pagsubok, especially sa spiritual, no. So ito is very critical, no, and alam niyo yung parang may panlilin lang din na nagaganap, no? Or nandito yung parang minsan talagang hindi ka panipaniwala na yung mga movements. Makikita mo kasi yan kung nagsasabi ng totoo ang tao sa movements, no? Malalaman niyo yan, mararamdaman niyo yan na kung yung mga taong yan is very sincere. Depende na lang po, ang nakasabi dyan is demonyo, no? Or si taning. Kasi po yung mga yan is talagang very deceitful. Very, sila, tempting. As in talagang andito yung paiikutin kanyan. Pero kung ikaw is mahina ang faith mo kay God, madadala kanyan. Pero kung mataas naman po ang faith nyo kay God, iirapan nyo lang po yan. Lulusawin nyo lang po yan. Ganun po yun. Okay? So, let's see kung ano pa ang message naman ng mga archangels mo, no? Doon sa labanan na yun kanina, sa altar ko. So, dito is pala tayo ng sana. Mga 5 cards. 3 cards. 3 cards. Ano ba ang ipinaglalaban ng iyong anghel kanina, no? Alam nyo, parang kasi naman lahat naman tayo talaga merong merong talagang mga past experiences, traumas, mga ganyan, may mga nangyari talaga sa buhay natin na mga hindi rin naman magaganda talaga, yung mga from the past. But Six of Raphael says na parang ang sinasabi po dito is still, no, kailangan mo pa rin i-enjoy or still andito yung embrace nyo pa rin yung inner child niyo. Make some new friends, no, or parang kailangan nyo po makisalamuha sa ibang tao and entertain them, no, and alam nyo, huwag nyo rin pong ikulong yung sarili nyo dun sa nyo, kasi hindi po porque healer kayo, hindi po porque kayo is what's this, tarot reader, no, is dyan na lang po kayo. Kailangan nyo rin pong mag-enjoy, mag-unwind, no, makipagkaibigan pa rin, no, but make sure po na parang bagay hindi naman po kayo bibigyan ni God ngayon ng ikakasama po ninyo, and mararamdaman nyo naman po kasi yan, so nasa inyo na po yan kung kayo po itutuloy na makipagkaibigan sa kanila o iiwas na po kayo. But your card says, no, your angel says, your archangel says, kailangan na rin po lumabas, no, take a break, no? Have a break, have a Kit Kat, take a break, take a Kit Kat, magaganon, so yarn. So now is andito yung the Magician. Okay, so dito sa the Magician naman, Magician card, no, is yun na nga, kumbaga, the economy is again, no, is a powerful manifestor na kumbaga any kind or anything na i-request mo, ipag-pray mo, i-wish mo is mapupunta naman sa iyo. Ang hindi lang po anuhan dito is yung bang hindi naman po agad-agad, pero asahan mo darating at darating yan. Nakita nyo, lumakas yung apoy ng aking kandila. It says yes, diba? So, alam nyo po yun, you can do it magically talaga. And now, starting today is for some of you talagang andito yung magic is nag-start na. This is the beginning of yung magkaroon ka ng successful sa lahat ng ginagawa ninyo. Okay? And congratulations dyan. Siyempre. So, now is we have this 8 of Raphael. So, there is something better waiting for you talaga. Ang kailangan lang talaga dito, siyempre, is to strive hard. I mean, hindi naman po tayo magle-level up agad na mahirap po yung angat po kagad tayo. So, ang gawin nyo po dito talaga is gawin nyo po kung ano po yung tama at itapon nyo po yung mali. Malalaki na po tayo. Alam na po natin yung mga tama at mali.
Hindi po yung pagkaalam niyo po mali, kasi alam sa tingin mo parang dito ako magkakaroon, dito ako lalakas, dito ako lalago, pero mali. Hindi ka pagpapalain. At kung meron ka mang makuhang success sa ginagawa mong mali na tinatawag mong success sa buhay dahil nalagpasan mo ang paghihirap, nalagpasan mo ang dilubyo, antayin mo ang dilubyo mo. End of the tunnel, no? Is talagang mas matindi. Kung ano yung dinanas mo, nahirap, pero sinunggab mo isang pagkakamali, pumatol ka sa isang pagkakamali, asahan mong patong-patong na dilubyo ang maabutin mo. So, mas maganda po yung talagang antay-antay po tayo. No? Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Hanggang sa ma-reach po natin yung top, yung peak. Para hindi po tayo, alam niyo po yun, hindi natin maranasan ang madapa or gumulong ulit pababa. Nandun na lang po tayo. I-maintain na lang po natin yung ganong level. Kung hanggang saan po kayo dali ng Panginoon, yung level ninyo, be happy. Be grateful. Kasi kung halimbawa tayo po talagang matuwid, kung ano man po yung ninanais natin, hindi lang po yun ang ibibigay ni God sa atin. More than that ang ibibigay niya. Tandaan niyo po yan. No? Okay? So, sa nakikita ko naman po dito sa card ngayon, sa sinasabi po doon sa vision ko is, kumbaga, ang kailangan nyo po is mas tutukan, no? Mas tutukan nyo po talaga yung ginagawa ninyo, and they assure you, no, itong mga guides po ninyo na hindi nila hahayaan na isabotahe, sirain ang nasimulan mo. Amen? Yun lang po yun. And the love begins. Yes, there's an overflowing of abundance coming. New beginning again. And for some of you is more on parang nakakagaling din po kayo sa tubig, or way of cleansing din ninyo is more on tubig, maybe basta running water po, no? Running water. So yan po is type na po yan ng new beginning ninyo. Okay? And because of that, sa cleansing po na yan is andito na po yung marireach nyo po itong power. Yes, so and yung mga emotionals ninyo, yung emotions ninyo, struggles ninyo, heartbreaks ninyo, withdraw nyo po yan, tapo nyo po yan. As you can see here, andito po yung meditation. Nag-meditate itong si Kuya sa isang, sa dagat, no, sa buhanginan, no. And alam niyo po, napakasarap po, napakasarap. Kasi nga po ako is, kung meron po mga manggagamot po na more on talaga po bundok, falls, ako naman po is dagat. Dagat po na kailangan po makita ko mga bundok. Gusto ko po makakita ng mga puno eh. Gusto ko po yun. Yan po yung way na hindi man ako makarating din sa mga bundok na yan, pero alam niyo po yung usap, energy, is ramdam ko po. And naririnig ko rin naman po sila. So, andito po yung, kumbaga, ewan ko, pero iba-iba po kasi kami mga healers eh. Meron po talagang iba pumunta po sa mga kuweba. I'll try. Minsan, napunta ako sa kuweba, pero yun po yung sa dagat. Pero, parang ayaw nila akong palabasin. Parang yung energy, halo kasi po pagka sa loob ka ng, nasa loob ka ng kuweba, especially kung dagat, no? Dagat po yan eh. So, syempre po, hindi naman po yan talagang pinapasok, yung mga kuweba na yan. Bihirang-bihira. And, actually, fault ko naman po yun, kasi nangahas po ako dun eh. Na alam ko hindi po pinapasok yun, pero pumasok po ako doon. Pumasok po ako doon. Sus Mariosep. So, andun po yung, parang alam niyo yon, parang meron pong pumipigil sa akin na lumabas. Parang gusto akong higupin. Parang ganun. But, nung nagdasal po ako ng mga Latin prayers, yun po, niluwa ako. Or parang alam niyo yun, hinayaan na ako. May mga ganun po. So, ayun, minsan po kasi talagang yung tapang ko rin po minsan wala sa lugar. Yung mga ganun. So, yun po, I have the power kasi. No, you have the power also. And I'm also the magician. No?
So, ito po yung pinangahawakan ko because I know God is with me. No? And I know hindi niya ako pababayaan. And that time, hindi niya talaga ako pinabayaan. No? I'll try kung anong meron sa loob. Kailangan natin explore eh. 'Di ba? Anong meron doon sa loob? Kailangan ko mag-explore. No? So, but yun nga po yung nalaman ko. Apakadilim, Mariosep. Napakadilim. Pero, meron pa naman ako nakita pong liwa. Ay, naku, habang kwento po. No? So, basta yun, kailangan nyo lang po talagang i-withdraw. I mean, sabay nyo po sa agos ng dagat yung mga emotions ninyo, yung mga past ninyo na hindi maganda. Shopo na yan. No? Kaya talagang ako po, mas prefer ko po talaga mapunta ng dagat. Kasi especially po yung hampas po ng dagat, at doon po kayo magdadasal. Ibig sabihin po nun parang, actually yung ano lang, hangin from the sea, ano po yan, healing na po yan. Mas maganda po talaga yung nandun po kayo sa dagat na nagdarasal, nagme-meditate, at ang magko-concentrate lang po kayo sa sounds ng waves, hangin, no? Apakasarap po sa para po kayong parang kayong binabanlawan na hindi maintindihan. Napakagaan po. Okay? Some of you here, or ikaw mismo na nakikinig ngayon, kung gusto mong mag-cleanse, pumunta ka sa dagat. Now na. Okay? Okay, so what else? Ano to? In reverse, see obstacles and challenges. Yes. No, kung gagawin mo na po lahat to, yes, kasi may love begins ka dito, you have this power, andito yung emotional withdrawal, which is andito yung nilet go mo na lahat, andito ka na to move forward na sa buhay. So, etong obstacles and challenges na ito, talagang burado na rin to. So, andito na yun, magtutuloy-tuloy na ulit, or magpo-connect na ulit yung bridge na naputol. Ikaw na rin ang gagawin dahil magician ka, you have the power, so ikaw na ang magpo-connect niyan para makatawid ka ulit. At dumire-diretso ka dito sa journey mo na to. Okay? Next is deception and envy. Yes. Since you have the power, you are very intuitive. So, alam mo kung sino itong mga alam mo yung mga mapagkunwari. Yung mga inggit na inggit sa'yo. No? Yung mga palalim kung tumingin. Na tipong andito, akala mo kung sino kang magaling. Yung mga ganun. Akala mo kung sino kang maganda. Yung mga ganun. Ganun naman namin, pandak naman. Yung mga tipong ganun. No? Pero, andun yung naiinggit lang. Naiinggit. No? Super inggit. And napapanggap na sabihin, oh, yung ganda-ganda ng damit ko, saan mo nabili yan? Saan mo na ganito yan, ganyan? Pero pagkatalikod nyo, nilalait ka na. Ganyan! Diba? Yan ang tao. Kailangan po alam nyo, mas maganda talaga magpulong na lang sa bahay. No? Mas masarap po makipagkaibigan sa mga gabay. Sa totoo lang. No? Wow, look what's here. It's a material harvest. Wow, masarap. Okay, so nandito na yung material harvest. So, andito na ngayon magkakaroon ka ng very fruitful na pamumuhay. So, lahat ng gusto mo is nandito. Pera, pagkain, lahat. As in lahat. Yung abundance mo dito is overflowing. But my candle is dying. Wait lang. I'll make sundot-sundot lang my candle. Kasi it's not, crying anymore. Ayun yung daanan ng aking, again, the vines. Okay. So, yun. Congratulations. Dahil ikaw ay, actually, this is the new beginning of your life na from rags to riches. Rags to riches. Rags to riches. Diba? Claim it, claim it, claim it, claim it. Okay. Okay, so what else? Passion ignited. Yes, kasi ito yung gustong-gusto mo eh. Ito yung gustong-gusto mo. Ito yung, kung ano man yung meron ka ngayon, kung sa work, sa mission,
No? Gusto mo yan eh. That's one of your desire. Kumbaga, andito yung parang ang saya-saya mo pag ginagawa mo tong hiniling mo kay God na ibinigay sa'yo. And hindi, walang pressure. Andito ngayon talagang overflowing din, no, yung happiness. Overwhelmed, no, masyado kang ganon. And andito yung talagang, kaya very thankful ka kay God. For some of you, no, ganun ang nararamdaman nyo, na very thankful ka kasi, kumbaga to the point na andun na nga yung pumasok ka sa ganito na hindi ka makapaniwala na aabot ka sa ganito, pero mas hinigitan pa ni God. Mas naging parang ang dating sa iba, wow, nagmamagic na pala yun. Wow, magic. Ay, ang galing. 'Di ba? Pero hindi mo inakalang pupunta ka sa ganong punto. Ganon ka-powerful si God. Ganon ka kamahal ni God. Hindi man yun ang kahilingan mo, pero mas higit yung binigay niya sa'yo. 'Di ba? Kaya po tayo, yun lang po sinasabi ko, no, na mararamdaman niyo po ang presensya ng Panginoon kung kayo po naging mabuti rin po sa kapwa. Aalisin po ang panlilinlang, ang pagsisinungaling, especially, na to the point na sarili mo na niloloko mo. My goodness. No? Hindi po maganda yun kasi po sarili nyo po rin na magmumulto sa inyo. Sarili nyo rin po ang magagalit sa inyo. Konsensya nyo po magagalit. Alam nyo po, yung soul ninyo, yung inner self mo, yun ang manggagalaiti sa iyo. And dyan na yung time na papasukin ka na ng kung ano-anong entities. But don't you ever blame si God sa mga nangyayari sa iyo. Ginusto mo yan eh. 'Di ba? Or ginusto yan ng person mo. So you are now here, no? Kung halimbawa hindi man para sa itong reading na ito at naka-resonate ka man, pero sa friend mo, sa husband mo, sa wife mo, no? Talk to them. Enlighten them. Nang maliwanagan po sila. Huwag na po nating antayin na tayo magising pa sa katotohanan na nagkakagulo na po dito sa mundo pag naandyan na po. At dito na po kayo. Alam niyo po yung halimbawa, 10 days na lang matitira dito sa mundo at talagang sabog na. No? Pero napaka makasalanan mong tao. 10 days is not enough para alam mo yun, linisin mo ang sarili mo. Kaya nga po ngayon, andito po ako sa inyo, hinihikayat po kayo, no, na kayo po ay hindi ko naman po sinasabing agad-agad is magbago, pero alam niyo po yung kayo po yung magsimula na kayo po yung manalangin, humingi ng kapatawaran sa pamamagitan po ng paghingi ng kapatawaran at pasasalamat po kahit po sa napakaliit na bagay. Naku, tuwang-tuwa na po si God sa inyo yan. Tuwang-tuwa na po siya sa inyo yan. But ganun pa man po, wag naman po tayong mag-expect agad na may kapalit. Or parang wag tayong mag-expect ng may kapalit. Kung ibinibigay po natin na tipong tayo po yung nagsiserve kay God, go with the flow po tayo. Again, sinasabi ko po sa inyo, si God po ang driver ng buhay natin. Tayo'y pasahero lang. And again, pag si God po ang nagmaneho ng buhay ninyo, hindi po kayo maliligaw. Wala pong masamang mangyayari sa inyo. Dahil magaling po magmaneho yan. Alam po niyan kung kailan siya bubusina. Alam niya po lahat kung saan ang tamang daan para po tayo ay mapabuti. Okay? So, hoping na ito po is naging very helpful sa inyo itong reading natin na to. So, ang kailangan nyo lang po sa ngayon is focus, especially po to sa mga healers, especially po sa mga baguhan na healers. Kung yan po talaga ang gusto niyo, hiniling nyo po sa Panginoon yan. My goodness. Mahalin nyo. Huwag nyo pong dayain ang sarili ninyo. Huwag nyo pong gamitin yung kakayanan na ibinigay sa inyo ni God para lang po maghigante sa mga nanloko sa inyo. Or para, alam nyo po yun na tipong baguhin ang buhay ng isang tao. Pangungulam po yan. Pangungulam po yan. Again, let go, let God nyo po ang lahat. And do your mission, do your vision. Mission, vision, parang sa police dam po yan. Okay? So, andito po tayo para po sa mga healers, especially po sa mga bago ngayon,
na nag-aaral po, nagde-devotion pa lang, mga ganyan, na nag-iipon ng mga gamit, mga divination tools. Pag-isipan niyo po maigi. Yung pagtanggap, kasi po may iba naman pong pamamaraan eh. May iba-iba po yan. Yun po yung i-ask nyo kay God kung saan po talaga kayo. Kung saan, ano po ba talaga ang dapat nyong gawin para po ikaw ay mapasayo mo siya dahil sa binigay niyang gift sa'yo. Kasi meron pong healer or meron pong may mga kakayanan na tao na tipong pang counseling, ganyan, more on words of wisdom. Meron naman pong panghilot, hinihilot lang, ganyan. Or meron naman pong dinadaan po, bawa, therapist ka, pero galing-galing mo, dami mo na-comfort na tao, napapagaling na tao sa pag-massage therapist. May iba-iba po eh. So, yun po yung alamin ninyo. Kung saan po kayo, kung ano po yung bulong, no? And alam niyo po dito kayo nagkakaroon ng growth, doon po kayo mag-focus. Hindi po yung kayo ang magde-decide sa sarili ninyo. Doon po kayo mag-focus. Kasi kung halimbawa naman po kayo may mga trabaho at gusto niyo pong i-embrace to, no, hindi naman po kayo yung tipong ay alika rito, gagamutin ka kasi may sakit ka, di ba? Alika rito, gagamutin ka, pero nagtatrabaho ka. Hindi po. May time po para dyan. Hayaan nyo si God ang maghatid sa inyo ng pasyente ninyo, ng mga gagamutin nyo. Then do your work. No, kung kayo po yung mga regular employees, mga ganyan, may business po kayo, pero dito po yung gustong-gusto nyo rin pong mag-serve kay God or parang gamitin po yung gifts and abilities ninyo, kailangan nyo lang po talaga is mag-antay ng tamang pagkakataon. Hindi po pinangangalandakan yan. Na parang alam niyo po yung nag-i-invite kayo ng sasakay sa jeep. No? Hindi po ganun siya. Okay? So, that's your reading. And tayo po ay mag-healing na. Sa mga naka-resonate po at hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click na notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. Okay? So, I'll make pindot-pindot this one. Ang mga anak ko pagka nang sira ng pinto, akala mo kaparais, aparador. Hindi. Okay, so close your eyes. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace and hope. Bye.